po. Lahat po ba tayo merong panyo or palaspas na dala? Pwede po ba na iwagayway po natin ito bilang simbolo ng ating pag-welcome sa pagdating ng Panginoong Jesus? Man! Ready na po ba? And if we're ready, let's sing! Whoa-oh, 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 whoa-oh. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, oh Diyos, araw-araw, oh Diyos, araw-araw sasambahan, araw sasambahan, araw-araw di iwan, araw-araw, oh Diyos, araw-araw, oh Diyos. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Whoa-oh, 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 whoa-oh. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, oh Diyos, araw-araw, oh Diyos, araw-araw sasambahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, oh Diyos, araw-araw, oh Diyos. Ano bang maging panahon, ano bang pagkakataon, ano bang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano bang maging panahon, ano bang pagkakataon, ano bang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Whoa-oh, 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 whoa-oh. Sing! Wala kang katulad, lalala kang katulad. Kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Kang katulad, lalala kang katulad. Let's sing! Wala kang katulad, lalala kang katulad. Kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, oh Diyos. Hey! Wala kang katulad, oh Diyos. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. There is no one. There is no one like our God. No one. There is no one like our God. We sing. There is no one like our God. There is no one like our God. Wala kang katulad. Wala kang katulad, oh Diyos. Wala kang katulad, oh Diyos. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Sing! Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon,
henerasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Whoa-oh, 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 whoa-oh. Ikaw at ikaw pa rin. Hallelujah! Let's continue to clap our hands and shout praises to the Lord. Come on! Hallelujah! Amen! Thank you, Lord. Hallelujah. Sabi nga po, we are celebrating the Palm Sunday today. And gusto ko po na basahin po natin tong verse na to. At patuloy po nating hawakan na nating mga palaspas. So sabi nga po sa Zechariah 9:9. Zechariah 9:9. O Zion, magdiwang ka sa kagalakan. O Jerusalem, ilakas mo ang awitan. Pagkat dumarating na ang iyong hari na mapagtagumpay at mapagwagi. Sino po ba dito ang matagumpay at mapagwagi sa mga oras ngayon? Dahil alam natin kung ang Diyos natin ay matagumpay, ang mga anak niya ay matagumpay. Amen. At dumarating siya, may kapamkumbabaan. Batang asno ang kanyang sinasakyan. Minsan nga po, ibigkas pa nga po natin tong verse na to. Pero yung Zion, sabihin po natin, O SOB, magdiwang ka sa kagalakan. O SOB, ilakas mo ang awitan. In the count of 3, 1, 2, 3. O SOB, magdiwang ka sa kagalakan. O SOB, ilakas mo ang awitan. Pagkat dumarating na ang iyong hari na mapagtagumpay at mapagwagi. Dumarating siyang may pangkumbabaan. Batang asno ang kanyang sinasakyan. At di ba napalakpakan natin si Lord? I-worship natin siya sa mga oras ngayon before we start singing again. Lord, maraming salamat dahil matagumpay kang Diyos. Kaya kami mga anak mo ay matagumpay rin. Kaya Lord, ayaw po namin maging katulad ng mga tao na winelcome ka. Pero sa huli sila din yung nag-betray sa'yo. Pero Lord, sinasabi po namin sa'yo yung mga tao na nandito ngayon. Wini-welcome ka ng buong buo at never kang i-betray, Panginoon. Lagi namin panghahawakan ng katagumpayan na hawak mo. Lagi namin hahawakan, Lord, ang presensya mo. At hindi ka namin iiwan tulad ng ginawa mo sa amin na hindi mo kami iniwan at hindi mo kami pinabayaan. Kaya Lord, itago mo kami, Panginoon, sa iyong lilim. At never, never kaming aalis. Panginoon, come on, let's talk to God before we start singing again. Kausapin natin si Lord na, Lord, maraming salamat sa pagdating mo sa buhay ko. Dahil pagdating mo sa buhay ko, nagkaroon ng kulay, Panginoon. Pagdating mo sa buhay ko, naging matagumpay ako, Panginoon. Mula sa pagdating mo, Lord God, pinagaling mo lahat ng sugat na nararamdaman ko. Sa pagdating mo, Panginoon, pinagaling mo ako physically sa lahat ng sakit na nararamdaman ko. At sa pagdating mo, Lord God, nagkaroon ng kwenta, ang kwento ng buhay namin. Kaya Lord, we worship you and we welcome you and your Holy Spirit this morning. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan ang pag-ibig mo sa aking tugon. Kailan may di babayaan sa iyo lamang. Matatagpuan sa iyo
sa'yo, sa'yo lamang inialay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Iwagay-wagay mo natin. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Mananatili sa'yo, lilim at sasambahin ka sa dakong mananatili, mananatili sa'yo, lilim na masumpungan ka sa dakong. Sige nga po, ibagay-gaway po natin ang ating mga palaspas. Tili sa'yo, lilim at sasambahin ka sa dakong lilim. Mananatili sa'yo, lilim na masumpungan ka sa dakong Minsan pa. Ang papuri ko ay tanging sa'yo. Let's go, sa'yo lamang inialay. Inialay, O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo
Pagkat dakila ka, glorious, dakila ka. Itataas ang ngalan mo. Hari ng buhay ko, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba. O Diyos, dakila ka. Itataas ang ngalan mo. Hari ng buhay ko. Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba. O Diyos, dakila ka. Dakila. Dakila ka. Lahat ay aawitan ka. Pagkat dakila ka. Glorious, dakila ka. Dakila ka. Dakila ka. Lahat ay aawitan ka. Pagkat dakila ka. Glorious, dakila ka. Dakila ka. Lahat ay aawitan ka. Pagkat dakila ka. Glorious, dakila ka. Itataas ang ngalan mo. Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba. O Diyos, dakila ka. Tunay nga, Panginoon. Hallelujah. Sinasamba ka namin, Lord. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Lord. Itinataas ka namin, Lord Jesus. Oh, yes. Hallelujah. We give you praise. We give you honor, Lord. Hallelujah. Oh, yes. Oh, yes. Hallelujah. Sige po, i-express natin ating pagsamba sa Panginoon. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Salamat, Lord Jesus. Hallelujah. Salamat, Lord. Hallelujah. Woo! Thank you, Lord Jesus. Panginoon, salamat sa iyong pagdating sa aming buhay. Nagdulot ng galak, nagdulot ng panibagong pagtanaw sa buhay. Nagbigay sa amin, Panginoon, ng panibagong sigla, panibagong pag-asa. Salamat, Panginoon, dahil kayo ang buhay po namin. Lord, amin pong kinikilala ang iyong pagdating sa aming buhay. Kahit, Panginoon, simpleng pagbabalik tanaw at pagdadramatize, Panginoon, ang pagpasok sa Jerusalem. Lord, sa pamagitan ng mga dahong ito, Panginoon, nais po namin kilalanin, Panginoon, ang kahalagahan ng pagdating mo sa aming mga buhay. Kaya, Panginoon, muli, sa iyong aming pagsamba, sa iyo, Panginoon, ang aming buhay, sa iyong aming pag-asa, Lord. Hallelujah! Hallelujah! Oh, yes!
Kaya Panginoon, nandog po namin sa iyong araw na ito, ang gawain ito, Lord Jesus, bilang pagbubunyi, bilang pagkatanghal sa dakilang pangalan, Lord Jesus. Amen and amen and amen. Hallelujah. Amen. Sige po, tayo po ay makakaupo. Amen. So, once again, magandang umaga po sa atin lahat. I believe, maganda talaga ang umaga natin today, no, sa ating pag-alala sa pagpasok ng ating Panginoon sa Jerusalem, kung tawagin ay Palm Sunday, at the same time, kung tawagin ay Linggo de Ramos. Yan, linggo po namin mga Ramos ngayon, Linggo de Ramos. Pero praise God, kasi ang pinakamahalaga po dito ay ito po yung araw na kung saan ay ang ating Panginoon ay magsisimula ng kanyang pagkapakilala, no, sa pagpasok ng Jerusalem. So, and after that, yung kanyang ministeryo. Yan, kaya actually, ito po ang araw na ito ay anniversary din ni Pastora. Nung siya po ay naoperahan, no, nung kasalukuyang pinagbubuntis si Kuya Jess Praise. Kaya napaka-memorable kay Kuya Jess Praise sa aking Pastora itong araw na ito. Yan. So, tinan mo yung katabi mo kung mukha bang nagagalak. Oo. Amen. Salamat po sa mga effort po ng mga dahon-dahon na yan. Muli nga po, ipakitaas nga po yung dahon-dahon na yan. Ayan. Amen. Glory to God. Ayan. So, kay Pastora, hindi lang dahon. Namulaklak na. No? So, amen. Sa mga naka-floral, wow. Amen. Amen. So, gusto lang po natin talagang bigyan diin yung saya ng event na ito ng pagdating na ating Panginoon. Amen. So, ayan. Gusto ko lang pong isingit po ang ilang mga mahalagang before po sa ating mga ilang announcement. So, pakasama po na sa prayer, sorry po, yung kanilang baby ay dinala po sa hospital. Si Baby Lucas, supposedly punta sila dito pero dinala po sa hospital. So, mag-pray po natin. And meron din po tayong isang luksang kalatas. So, yung husband ni Sister Malin, no? So, sa po ay sumakabilang buhay kanina lang. So, yan. Okay, so yung nais po natin isama sa panalangin ito. Sige po, magkaroon po tayo ng silent moment of prayer para po sa kanila. Sige po, tayo po ay manalangin. Yes, Father God, as po namin sama-sama itaas, Panginoon, si Baby Lucas. Let your healing power, healing touch be upon Baby Lucas, Lord Jesus. And Father God, nais po namin hilingin yung pamilya, Panginoon, si Hermelin, Panginoon, sa pagkawala ng kanyang husband. Let your comfort, let your peace, and let your strength be with them. In Jesus' name, amen and amen and amen. Okay, so ating pong tawagin pong ating prime leader, Lala, para po sa mga ilang updates at mga pagbati. Thank you po, Pastor. Yan, magandang umaga po. Amen. Sa mga nagagalak, sumigaw po tayo ng Amen! Amen! Yes! Hallelujah! Ayan. So, tunay nga na nakagagalak sa presensya ng ating Panginoon at mas magagalak tayo sapagkat meron po tayong VIP for today. Ayan. So, siya po ay mother-in-law ni Brother Von Tena. So let us welcome Sister Irma Silva. Amen. So welcome Sister Irma at ang awiting ito po ay para sa iyo po. Kaya ngayong linggo, ang blessing ko ikaw. Thank you, God bless sa iyo. Kaya ngayong linggo, ang blessing ko ikaw. Thank you, God bless sa
God bless po. At kayo po ay pagpapala po sa simbahan po natin. Amen? So, ngayon naman po, dahil patuloy ang ating pagsiselebrate, atin naman pong batiin ang ating mga kapatid na nag-birthday and magsiselebrate po ng birthday. Yan. So, today, happy birthday po nung 24 kay Donessa Princess. Today, yan. Donessa Princess David and Sister Angeline Aquino and Brother Bur Tena. Yan. And sa 26 po, yan, kay Sister Alma Esteban and Brother Hernan Haminal. Yan. So wala daw pong nagpakasal ng March. Ayan, meron pa tayong natitirang araw para next year may batiin nyo. Sa mga nasa tamang edad at nasa proseso po. Ayan, dumaan na sa proseso. Amen po. So atin po silang awitan ng happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Amen. So yun. Maligayang kaarawan ang kagalakan at pabor, biyaya and open doors po na mula sa Panginoon ay makamtan ng bawat isang nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Amen po. And patuloy din po tayo sa ating pananalangin everyday, yung ating pong fest, yan. So, isama po natin yan sa ating everyday prayer life. Yung fest is for family, and letter E is empowerment, S for stability of finances, and letter T for timely issues. Ganon din po yung mga kapatiran po natin na nangangailangan po ng prayer po para sa kagalingan and total recovery po. So, pwede po natin silang i-picturean para po kumbaga personal po nating maisama sila sa ating pananalangin. At kagaya po nung nasabi ni Pastor kanina, so idagdag po natin dyan si Baby Lucas. Amen. And syempre, ang atin pong services, yan. So every Sunday po ang atin pong service is 9 a.m. Pero this coming Sunday or next Sunday. Sabihin mo ba nga sa katabi mo, next Sunday. Ayan. March 31. Ayan. 6 a.m. po ang ating service. Yan. So 6 a.m. po ang ating service noon para po sa ating Easter Sunday. Amen. Sa pagkabuhay ni Lord. Amen. Celebrate po natin yon. And ang bilang regalo po natin kay Lord, mag-invite po tayo, magdala po tayo ng mga souls at mga kaluluwa. Dahil sabi nga po, isa man yan, dalawa, o higit pa, ang mga anghel sa kalangitan ay magbubunyi. Amen? So kaya po, bigyan po natin ng gift si Lord sa darating na Sunday. And sa Wednesday po, yan, March 27, ito po yung ating midweek service. Pero po, for midweek service, 6:30 p.m., meron po tayong 7 last words special. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mawawala, kapatid. Yan, huwag kang mawawala sa Wednesday kasi nandyan po yung ating power preaching para po sa 7 last words. Amen. And, of course, sa darating po na April 8 and 9, yan, and po ang isa sa pinaka-exciting part ng isang nagjo-journey kay Lord, yun po ay ang victory retreat or yung tinatawag na encounter. Yan, ito po ay gaganapin po sa Pampanga. Kaya po, sa mga delegate, yan, so patuloy po tayo mag-pray para po yung mga gawa ng kaaway, wala nang hahadlang. Amen! Yan, so mga hindi pa po nakakapag-decide, patuloy pa rin po nating ipanalangin po ito. Amen? So, and sabi nga po, sa linggong ito, ang celebration natin is Palm Sunday. So we welcome God, we welcome the presence of the Lord. And sa pagbibigay po natin sa Panginoon, isipin po natin that we have welcomed Him in our life. Diba? So nandito siya sa puso natin. At as part po ng ating kagalakan, pagpupuri bilang
pagtanggap sa presensya ng Diyos dahil sa kanyang ginawa po na sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. So, atin pong bigyan ng kahalagahan po yung pagbibigay po natin sa Kanya po. Amen? So, ang Diyos naman po hindi yan tumitingin sa kung magkano po yung laman ng i-offering mo or yung tithes mo. Kasi kayo po ni Lord yung nagkakaunawaan. Amen? So, ang tinitingnan po ng Diyos yung puso po ng bawat isa. Pero nais ko lang pong i-testify din, nasa pagbibigay, palagi pong may gantimpala. Sa pagsunod po natin, palagi pong may biyaya. Amen po. Kung hindi po natin mapapansin, ang atin pong keyboard, yan. Keyboard po ng church, ng Firegazers, bago po ito. Amen! Ayan. Bago po yan. Pero alam niyo po, bago po tayo magkaroon ng keyboard, nung mga nakakaraan, so, syempre, ang ginagamit po natin kasing keyboard, kay Kuya Jeff po yun. Personal na keyboard po ni Kuya Jeff. And thank you, Kuya Jeff, kasi napakamahal mo si Lord, tsaka yung ministry. Kasi kahit yung personal na gamit niya, ipinapagamit po niya sa church. Kasi po yung keyboard natin ay kasama po siya sa mga nasira before. So, meron po tayong budget, pero hindi po siya sapat para makabili po tayo ng keyboard. So, ang option po ng Firegazers, bibili ba tayo ng second hand? Ipapagawa ba yung... Meron pa kasi po dyan na may sira, pero ipapagawa ba siya? So, paano po tayo magkakaroon ng maayos o bagong keyboard? Kasi, syempre, si Kuya Jeff po, meron po yung mga sariling kanta na kinocompose at mahalaga po sa kanya yung keyboard para makapagawa po din siya ng mga songs po niya. Amen? So, yung mga songs na napakikinggan po natin. Pero, sabi namin, paano po kaya? So, nag-meeting kami, nagkaroon kami ng mga options, ng survey na paano kaya kung installment, magkano kaya yung magagastos, magkano kaya yung keyboard. Nag-survey din po kami na may mga iba po na nag-pledge para po makabili ng keyboard. Pero kapag pinagsama-sama po yun, hindi pa rin po siya sasapat para po sa makash yung pagbili ng keyboard. So, parang ang naging namin, possible pero installment po siya. Kaya lang pag installment po, alam po natin, malaki po yung interest. Pero alam niyo po, kahit ganon, may mga pangalan na nag-pledge para sa keyboard. Pero during that time, yun din po yung time na namumroblema po tayo sa pambayad po ng building. So sabi namin, hindi ito yung tamang panahon para yung perfect timing para bumili ng bagong keyboard. Kung hindi naman tayo bayad sa building. So, paano po yun? So, ang hindi ito yung time. So, hold muna natin tong project na to. And si Kuya Jeff naman, sa kanyang kagandahang loob ay in-extend pa po ang pagpapagamit po ng keyboard sa atin. So, pero ang amazing po doon is, sabi ko nga, kailangan unahin po natin yung promise natin kay Lord sa mga pledges po natin, sa pangangailangan po ng church. Amen po ba? And nakaka-bless na po yung kahit alam natin na personally, may kanya-kanya po tayong pinagdadaanan financially. Pero yung naglagay ka po ng amount para sa pledge, para doon sa pinapangarap po nating keyboard, malaking blessing na po yun. At nakita po ni Lord yung puso ng bawat isa. Kaya po ngayon, nakaka-amaze po yung ginawa ni Lord kasi yung keyboard po natin na bago, cash po yan, may tao pong nagbigay. Amen. May tao pong nagbigay nito sa ating church, sa Firegazers. At wala pong inilabas na kahit ano po ang Firegazers at ang simbahan. So, napakagaling po ni Lord. Amen po ba? So, yung iniisip natin na installment, kasi paraan po natin yun eh. Pero amazing po yung ginawa ni Lord. Siya po yung kumilos at cash po. Atin na po yung keyboard. Amen! So yun po, kaya nga po ang sabi sa mga awit 126 verses 1 to 3, nang lingapin tayo ni Yahweh at sa Zion ay ibalik, ang nangyaring kasaysayan ay parang isang panaginip. Lahat ng tao ay natuwa, masasayang nagsiawit, at sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid,
tunay na dakila ginawa ni Yahweh para sa kanila. Amen. Dakila ang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon nagdiriwang natutuwa. Amen. Kaya po kung kaya po ni Lord na i-bless ang tayo ng keyboard, alam po natin marami pa pong blessings ang nakaabang. Kaya po dapat nandun lang sa puso natin yung pagsunod. At sa pagsunod na yon, nandyan po yung sinasabing pagdiriwang at pagkatuwa. Kaya po ngayong umaga, ibigay po natin sa Lord ng may kagalakan ang ating mga kaloob. Patungo sa kalooban, may gawa ng lahat ng ito. Ibibigay lahat ng kaya ko at rinay ito. Tatakbo para sa pangalan mo. Mawalaman lahat ng bagay. Di mo ko iiwan sa kawan. Unahin ko ang kalooban mo. Bibigay alam ko ang pag-ibig mo. Hindi napapatalo sa pagsubok na ito. Kapag ikaw inuna ko, lahat sa hira'y susunod. Sige po, magsitayo tayong lahat. Diyan na sana tayo sa English na version, no? Pero this time, magde-declare tayo sa sarili nating wika. Amen. Taso natin lahat ng mga kamay natin, kasama ng mga palaspas natin. Pag-welcome natin sa open doors na bibigay ni Lord sa atin this morning. And count of 3, sabihin natin. In 1, 2, 3, say, ang 2024 ay taon ng bukas sa pinto. Kinakausap ko ang aking mga pintuan na pag-asenso. O, pintuan. Wala kang tanong na bala. Breakthroughs. Oportunidad na magbukas. Ang taong ito ay aking pinakabilang na taon. Bukas na po kayo pa. Aking ngayong 2024 sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes, amen. Woo! Amen. Iba rin talaga pag Tagalog, no? Kasi malapit sa ating puso. Amen. So, patuloy po nating ideklara. Actually, pwede po niyong mga picturean yung ating mga declaration para even sa ating personal na prayer or devotion, pwede po nating ideklara yan. Amen. So, pakitingin nga po rin ang ating mga dalang dahon. Yan. Amen. Yan, amen. Sige po, bago ko po ibaba yung message, tayo po uli ay magdiwang, sumigaw sa galak ang bawat sa atin. Sumigaw sa galak ang lahat ng dinala. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilala. Tayo po tayo! Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilala. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Pagkat napapuri sa Kanya'y bibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatin siya. Isip pa, sumigaw sa galak. Sumigaw sa galak ang lahat na nilala. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw
sa galak ang lahat na nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalang. Wagas na papuri. Wagas na papuri sa Kanya ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatin siya. Sumigaw sa galak ang lahat na nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalagan. Sumigaw sa galak ang lahat na nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalagan. Sumigaw. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat, Lord, sa iyong pagpasok sa aming buhay. Amen. Sabi nga, the coming of the King. Tayo po ay nasa pagdiriwang ng Palm Sunday, kaya ang ating pong dinramatize yung naging event na yon para lalo nating pa-feel. Although, sabi nga, doon sa pagpupulit pagsamba, i-maintain po natin yon. Hindi na po tayo sa karugtong na after that ay kasama sa mga sumigaw na ipako sa krus. Ngayon, in Matthew chapter 2, verse 21, verses 1 to 3, Matthew 21, verses 1 to 3, sabi po dito, Matthew chapter 21, verses 1 to 3, now when they drew near Jerusalem and came to Bethphage at the Mount of Olives, then Jesus sent 2 disciples, saying to them, go into the village opposite you, and immediately you will find a donkey tied and a colt with her. Loose them and bring them to me. And if anyone says anything to you, you shall say, the Lord has need of them. And immediately He will send them. And in verse 6, sabi po dyan, so the disciples went and did as Jesus commanded them. They brought the donkey and the colt, laid their clothes on them, and set him on them. And every great multitude spread their clothes on the road. Others cut down branches from the trees and spread them on the road. Then the multitudes who went before and those who followed cried out, saying, Hosanna to the Son of David! Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. And when he had come into Jerusalem, all the city was moved, saying, who is this? So the multitude said, this is Jesus the prophet from Nazareth of Galilee. Sumaatin po ang pagpapala, diwa at mensahe ng salita ng Panginoon sa atin sa umagang ito. Amen and amen. So tingnan po natin yung comparison sa gospel about sa event na ito. Mark, Matthew, Luke, and John. Yan. Yung 4 gospel, no? Mark, Matthew, Luke, and John. Tingnan po natin yung mga pagkakaiba. Yan. So sa Mark, ang sabi dyan, and many spread their garments on the road, and others spread leafy branches, which they had cut from the fields. Pagdating kay Matthew, sabi dyan, most of the crowd spread their garments on the road, and others cut branches from the trees and spread them on the road. Pagdating kay Luke, and as he rode along, they spread their garments on the road. Pagdating kay John, so they took branches of palm trees and went out to meet him. Ayan po yung mga pagkakaiba dyan. Kay Mark, garments and leafy branches. Pagdating kay Matthew, garments and branches. Pagdating po kay Luke, garments, and pagdating kay John, palm branches. So makita po natin, meron pong mga ilang pagkakaiba dyan, kasi may kanya-kanya po silang emphasis na ito po nais po nating tinan. So, isa-isayin po natin. Ano ba yung significance ng colt, nung asno? Yan.
yung pong asno, an animal used for religious purposes, must be without blemish and on which yoke has never been laid. No? Also, no other than the king was allowed. Actually, nung panahon na yon, ang pwede lang sumakay doon sa king's horse, of course, yung king. Kings ride neither colts nor donkeys, but full-grown horses, well-trained, responsive horses, horses chosen in part for strength and spirit, and in part for appearance. Beautiful horses, large, impressive mounts, in much the same way presidents ride limousines or private jets. Makita mo natin dito, yung mga hari, kakaiba yung kanilang sasakyan. Pinakamagandang kabayo, pinakamalaki, pinakamaayos, no? And may mga king po ang sa kanila, hindi lang horse, kundi may karwaheng kasama. So ito po, makita natin dito, impressive, pinaka-okay sa lahat ng mga kabayo, kasi nga hari yung sasakay. Pero tingnan po natin, kakaiba po si Jesus. Jesus is King of the Jews. Pag tingnan po natin sa ilang mga, sa Luke chapter 19, but He is a different kind of king. The kind of king who rides a donkey colt. Siya po ay king, pero iba yung kanyang naging way. No? Instead na isang magarang karwahe or mga matipunong kabayo, ang kanyang sinakyan ay donkey. Dahil na po ang kanya pong gustong mensahe parating dito, siya po ay darating in peace, comes to serve, and comes to die. Sa dumating, sa itong kadahilahanan, gusto po niya ay mapayapa, and at the same time, nandito siya para maglingkod, hindi para paglingkuran. Kasi pag sumakay siya sa isang magarang kabayo, parang siya po yung pinaglingkuran. Kaya po napakasimple ang kanyang ginawa. And siya po ay naparito para mamatay. Para po tayo ay mabuhay. So just as a king's huge spirited war horse sends a message about the man who rides it, so also Jesus, donkey colt, sends a message about him, who he is, his purpose in coming. No? Kaya mga tama dito, yun daw pong size and kagandahan ng kabayo ng hari, nagbibigay ng testimony kung gaano kahalaga yung king. Furthermore, a man mounted on a large spirited horse is an intimidating presence. Yung pagdating niya talagang magbibigay ng matinding impact. Dahil nga sa dating pa lang ng kanyang karwahe, ang tindi na. Sino po din nakapanood ka ng live ng Metro Manila Film Festival na parade? Matitindi yung gayak nila, ba? Pagandahan. And meron po tayong ginagawa dito pag sa lubong ng bagong taon. Kung may tinis, di ba? Bakit po natin pabonggahan. Hello. Yan, pabonggahan yung sinasakyan na nagbibigay talaga ng pansin. Pero dito, sabi nga natin, kakaiba yung ginawa ng ating Panginoong Sus. Hindi niya ginayakan, hindi matindi yung kanyang sinakyan, dahil ang kanyang purpose ay gusto niyang yun ang magbigay diin, yung purpose na yon. So, kaya mga kapatid, yun po yung isang significance ng colt. Pagpapakita ng kababaang loob at napakaganda ng kanyang purpose. Hindi siya naparito para paglingkuran, siya ay naparito para siya ay maglingkod. No? Then another one ay nakita po natin nakagawian po natin sa malaking simbahan na ating pinupuntahan noon, na kapag lumalakad, naglalagay sa pin, kung tawagin ay red carpet welcome. Yung iba, red carpet, yung iba naman violet. Ang violet kasi ay kulay ng king. Signifies the king, pati yung red. Ang tinatawag nating, ano ba tawag doon? Hindi naman red, yung maroon. Yan. So, yun ang ginagamit, no? Pero ano ba ang ibig sabihin yan? In Luke chapter 19, verse 36, the crowd receives Jesus with a red carpet welcome. Yung a red carpet welcome. Pero ano ba ang ibig sabihin yan? Cloaks are laid on the road. Yan. Gusto ko lang po kayo bigyan ng background bago ko bigyan yung ilang puntos na gusto ko pong makita natin. These are the people most prized possession. Kung matatandaan po natin sa story ng pagkapako sa krus, si Jesus, yung kanyang balabal, ay pinagpustahan ng pinarapol ng mga sundalo. Ibig sabihin,
sa panahon kasi ngayon, yung mga sinusuot na mga ganon, mahalaga. May mga value. Kaya dito, yung mga tao nilalagay nila doon sa dadaanan ni Jesus, yung isang mahalagang bagay na sa kanilang katawan, parang magpakita ng respeto. So, a sign of their deepest reverence. Dito makita natin sa kay Luke, there are no palm branches in Luke version. Ang binigyan din niya dito, yung cloak o yung tinatawag nating nilalagay ng mga balabal or anything na mahalagang saplot sa kanila, nilalagay nila doon bilang pagkapakita ng paggalang. So as Jesus is being led into Jerusalem on the back of a donkey, the crowd sees the man that they think will overthrow the government and kick the Romans out for good. But as the Holy Week progresses, the same people come to realize that Jesus is not who they think He is. Yan. So yun po yung nilalagay ng mga ganon, pagkapakita po ng reverence, paggalang. Okay? Kaya nga po tayo, bahagi po ng ating pagpapakita ng paggalang sa Lord, yung pagbibigay ng mga bagay na mahalaga po sa atin. No? Inililay natin sa kanyang harapan yung napakahalagang bagay. Minsan, tingin po natin simple lang ang ating ginawa, nagdala tayo ng dahon. Eh, Pastor, parang binabalik natin yung tradisyon na kultura. Hindi po. Ito po isang prophetic gesture na kung saan nais po nating i-feel, gusto po nating ibigay sa Panginoon, maging sa simpleng ganito ang ating pagpupugay at pagsamba at pagpapasalamat sa kanyang pagdating sa ating buhay. Amen? So, sa ating tradisyon, pagkatapos niyan, nilalagay sa may pintuan o bintana para hindi tamaan ng kidlat. Wala pong kapangyarihan yung palaspas. Ang kapangyarihan nasa kamay niyo po. Nung nagpuri kayo sa Panginoon, binigay ng Lord ang kanyang kapangyarihan para sa atin, para kayanin po natin ang mga pagsubok. Ay makikita po kayo sa mga bintana, di ba? Sa mga pintuan, may nakalagay na palaspas. Ang kasabihan po na matatanda ng araw, para daw po hindi tamaan ng kidlat. Amen. So yun po yung mga panahong ating nilakaran noon, meron tayong mga ginagawang bagay pero hindi natin naiintindihan. No? So, then another one is palm branches. Ito yung hawak natin, no? Although, iba-iba po tayo ng dahon. Okay? Doon sa ibang version ng gospel, walang sinabing palm. Except, ito nga po, ang kanyang term sa John ay, tinatawag natin kay Luke, specific palm branches. The palm branch was a symbol of triumph and of victory in the ancient world. Yun pala yun. So habang minawagay mo yan, winawagay mo, sinisimbolize ito na you are claiming and declaring victory sa buhay natin. A symbol and triumph of victory in the, parang habang winawagay mo yan, parang sinasabi mo, I have the victory. Come on, I have the victory. Ako'y nagtagumpay. Nasa ka ng katagumpayan. But having a pay closer attention sa first gospel, sa Luke, it is at least a little ironic to refer to this Sunday as Palm Sunday. Naging Palm Sunday. Actually, on John, mention palm branches. Pagdating kay Matthew, branches from the trees. Kaya nga tayo, iba-iba po yung mga branches po natin. Then, while Mark described them as leafy branches. In leafy branches, sabi siya, may magalaw na mga dahon-dahon, makuha ng mga bagay-bagay na yan. Kaya, kita nyo, kanina, yung hawak ni Job, talagang kapansin-pansin kasi laki niya yung branches niya. No? So, and kay Luke, mentions nothing about this, no? Kasi ang emphasis ni Luke ay yung sa, tinatawag natin cloak, yung carpet, red carpet welcome. So, ito po yun, no? Mata natin, dito ay meron silang pinakita, meron silang simbolikong ginawang pag-welcome kay Jesus. Of course, hindi po lamang tayo nakapokus dun sa palm na pagkakaway, definitely ang ating binubukas ito ang ating puso. So nang nating talagang makita at maging sa bagay ito, ay pwede natin purihin ang Panginoon. So ngayon po, tinampon natin, what was the purpose of the Palm Sunday and the triumphal entry? Sa ibang term kasi, ang term po dyan ay triumphal entry. Pagpasok ng Panginoon sa Jerusalem. Yan. So again, the people cut palm branches and waved them in the air, laid them out on the ground before Jesus as he rode into the city.
The palm branch represented goodness and victory, and was symbolic of the final victory he would soon fulfill over death. Yan. So ngayon, balikan po natin, ano ba ang purpose ng kanyang pagpasok? Una, mga kapatid, tayo po'y nasa year of the new doors. Open doors. Ngayon po gusto kong bigay sa inyo tatlong puntos sa dahilan kung bakit meron po tayong selebrasyon dito. Una, nang sa ganun, buksan po natin ang pintuan ng ating buhay and let Jesus come in and take over. Yung pagpasok niya sa Jerusalem ay pasimula na meron siyang gustong, una-una, ito na yung time para i-introduce niya kung sino siya. Kasi dati, mga umpisa, pag sinasabi ng mga disipulo, sabi niya, hindi pa napapanahon. Ayaw pa niya sabihin kung sino siya, ayaw pa niyang i-reveal yung talagang purpose niya, hindi pa napapanahon. Pero ito na ang pasimula na kanyang i-reveal kung sino siya. Actually, mga tao, yung mga sinigaw ng mga tao doon, kahit hindi pa siya masyadong kilala, hindi nila alam, nagpapayag siya ng isang katotohanan. Hosanna, yon, hari ng mga hari, no? Wini-welcome nila. So ngayon, tinan po natin, let Jesus come in and take over. Kaya ito yung mahalagang binibigyan din po natin sa ating mga aral, na kung saan dapat si Jesus nakapasok sa buhay natin. Amen. Hindi enough yung sumigaw tayo ng Hosanna, hindi enough magsabi tayo ng Amen, hindi enough na tayo po'y umawit. Kailangan po, meron tayong buksan natin pintuan ng ating puso at ating pusong imbitahan pumasok. Let Jesus come in and take over. Yan. So, sabi nga sa Zechariah chapter 9 verse 9, rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout aloud, O daughter of Jerusalem. Behold, your king is coming to you. Righteous and having salvation is he, humble and mounted on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. Ito po yung naging propesya sa Zechariah chapter 9 verse 9, na kung saan may darating na tagapagligtas. At ito yung magiging ilan sa mga confirmation na siya po ay darating. Although, marami po mga usapin na sinasabi ng mga ibang hindi naniniwala, sinikap lang daw talagang gayahin yun para yun ang tumugma doon sa propesya. No? Pero pag binasa natin ang buong Biblia, hindi po yun ang sinasaad po dito. When the people shouted Hosanna, they were hailing Christ as King. Nung time na yun, pag sinisikan ng Hosanna, they were hailing Christ as King. Hosanna! Yan. The word actually means save now. And though in their own minds, they waited for an earthly king, God had a different way in mind of bringing true salvation to all who would trust in Him. Sumigaw sila ng Hosanna. Actually, maraming tao ini-expect yung darating na king na yan, magarbo. Pero nagulat sila, nung pumasok, nakasakay sa isang asno. So, mata natin dito, the word Hosanna actually means, nung panahon, save now. Ang sinisigaw nila, save now. No? And the word Hosanna is a Greek writing of the Hebrew verb from the Psalm save. Hebrew, Hoseana. Pronounced Hoseana. Sabi niyo nga po, Hoseana. Pag binilisan mo Hoseana, parang ganun ang nagiging din yan. It is imperative, a cry for help. Kaya pag sinabi Hosanna, parang sinasabi, Lord, I need your help. No? Tulungan niyo po kami, Lord. Ayan. So, in time, it became an acclamation. Much like the Hebrew word hallelujah, which is imperative, praise the Lord, but became an acclamation. Okay. Yung Hosanna, ano ibig sabihin? Save me. Or a cry for help. While hallelujah, ay ibig sabihin, praise the Lord. Kasi minsan pag nag-pray tayo, meron tayong mga sinisigaw. Minsan sinisigaw natin, hindi natin naintindihan. Kaya pag sinabi mo Hosanna, ano ibig sabihin? Pag sinabi mong hallelujah, yan, praise the Lord. No? Kailangan tumutugma yung ating
reaction or response doon sa tamang angkop. Hindi maging acclamation lang. Ang nangyari kasi ngayon, maraming mga lumipas ang panahon, yung mga word na mahalaga nagiging acclamation. Halimbawa, yung Lord Jesus, minsan, nagiging period na lang, o kama. Ang dami natin. Lord Jesus, after ng sentence, Lord Jesus, may mga kailangan maganda rin yung timing. Hindi siya nagiging acclamation point na parang nagiging nawawalan siya ng mahalagang points sa bawat sentence natin. So, kaya po, yan po. So again, yung Hosanna means save, o kaya a cry for help, and hallelujah, which is an imperative, praise the Lord. No? Kaya makita mo, pag sinigaw mo yan, at naintindihan mo, magkaiba siya ng ekspresyon. Halimbawa, sigaw niyo Hosanna. Hosanna, 1, 2, 3. Hosanna! Pag naintindihan mo na ngayon, paano mo sinisigaw yan? Hosanna! Parang humingi ka ng pera sa asawa mo, sana, bigyan mo ako ng pera. Mas madaling maintindihan, di ba? Sana, iligtas mo ako. Sana, ihatid mo ako. No? Pero pagdating, yun yung di ka pa binibigyan ng sweldo. Sana. Pero nung binigyan na yung sweldo, hallelujah! Sa inyo, hallelujah! Hallelujah! Mas matindi ang diin pag hallelujah. Kasi naibigay na yung budget, no? Di ba? Mas madaling naintindihan. Nag-get po ba natin? So yun, no? So, blessed is he who comes in the name of the Lord in Psalms 118, verse 26. Sabi doon, in Romans chapter 10, verse 9, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Kaya dapat kinukonfess yan. Kaya tayo hindi tayo pumayag sa ating buhay na hindi po natin kinonfess. Kaya nagkaroon tayong tinatawag nating prayer of acceptance. Kasi kinonfess natin. Pinahayag natin, sinambit natin, and na tayo po ay tinanggap natin ng Panginoon sa ating buhay. Sabi doon, if you confess with your mouth that Jesus is what? Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Amen. Amen. So, kaya yung pagpasok niyang yun, iba-iba po ang naging dating. Pero po sa atin, hindi lang po ito isang simpleng event, kundi isang mahalagang event because nang pumasok sa buhay natin, talagang matinding amen. Kasi ang laki ng binago niya sa buhay natin. Tamo, pati amen yun, nagbago. Oo. Diba? Sino dito, nung pumasok ang Lord sa buhay nyo, malaking nagbago sa buhay nyo? Yan. No? Kaya kailangan naintindihan natin bawat word natin para mas yung expression natin mas makatotohanan, no? So, kaya nga dapat si Jesus ay nakapasok sa ating buhay. At sa pagpasok ni Jesus sa buhay natin, dito magpapasimula ang isang malaking himala at pagbabago sa ating buhay. So, pangalawang dahilan, okay, to experience His authority and power. Kaya kata nyo, nung tinanggap nyo si Jesus sa inyong buhay, nagkaroon kayo ng kakaibang experience. Nagkaroon kayo ng power. Nararanasan natin yung kanyang authority. Kaya nga, eto, sumusunod tayo sa kanya. Dati hindi kayo may magsimbang, ay nagsisimba na kayo. Why? Kasi yung authority ng Lord, naramdaman mo sa buhay mo, sinasabi sa iyo, magkita tayo sa linggo. Magkita tayo sa gawain. Magkita tayo sa devotion. Bakit tayo sa panalangin? So naramdaman natin, nare-recognize natin yung authority ng God, ni Jesus, sa pamamagitan ng banal na Espiritu. No? Kaya maging sa temptation, nakakayanan po natin. Di ba? Kasi nga, narito na yung authority and power ng Panginoon sa ating buhay. Amen? Kaya ang katabi mo, dati walang buhay. Ngayon kita mo, buhay na buhay. Dati mukha na walang pag-asa. Ngayon tinan mo, punong-puno ng pag-asa. Dati hindi na nga marunong umiti yan. Kita mo ngayon, ang ngiti niya, wagas. Di ba? Because yung ngiti niya, ngiti ng nakakaranas ng himala at katagumpayan ng Panginoon. Amen? Amen? So two things must be stressed here. First, Jesus again was showing that a greater than the temple was here. Yan.
Both the cleansing of the temple and the healing of the people shows Jesus' authority over the temple and those who run it. After po niya pumasok sa Jerusalem, sa mga una po niya na-encounter ito, yung the cleansing of the temple. Kita nyo, nung pumasok si Jesus sa buhay niyo, ano unang ginalaw sa inyo? Cleansing of your heart. Matinding binasag yung ating puso para maamin natin na tayo makasalanan, nangangailangan ng tagapagligtas. Amen? Kaya nung tinanggap mo ang Panginoon, talagang napaluhod ka, napaiyak ka, Lord. Yung mga bagay na hindi mo inaamin sa Lord, napaamin ka. Kasi nga, yun nga isa sa mga gusto niyang mangyari sa ating buhay. Yung malinis yung ating tempo, malinis yung ating puso, at tayo po'y gamutin sa mga bagay, nagbigay pain, nagbigay ng frustrations, nagbigay ng mga negatibo sa buhay natin para bigyan po tayo ng kagalingan. Amen. Sino po dito, dati hindi kayo makamove on sa nakaraan nyo, ngayon nakakamove on na kayo? Amen. Amen. Kasi nga, sa ganang ating sarili, hindi po natin kaya. Pero dumating si Jesus sa buhay natin, we can make it. All things work, sabi nga, we can do all things, what? Through Christ, who strengthen us. Kaya na po natin. Yung mga tumutugtog dito, dati hindi kaya tumugtog, mahiyain. Yung sumasayaw, dati hindi kaya sumayaw, nakakasayaw na because binigyan sila ng tapang ng Panginoon. Amen? So, inayos yung buhay and binigyan ng dagdag na courage. Pangalawa, Jesus was showing that He alone could make people whole so that they could enter the sanctuary. Okay. Sa Old Testament, makita po natin yung temple, merong makapal na kortina. Ang pwede lang pumasok doon mga Levites, mga priests, na nag-o-offer ng mga handog natin. Pero nung sabihin ng Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, is finished, naganap na, and then sinabi niya, Father, into your hands I command my spirit. Nawasak yung from top to bottom. Why? Kasi nandun na yung pagkapalaya. Hindi na kailangan ng harang. Pwede na tayo lumapit sa Panginoon. Pwede na tayo lumapit sa Diyos through Jesus Christ ng diretso. Hindi na natin kailangan dumaan kung saan pa. Yung mga pari, yung mga pastor, gagabayan tayo, pero definitely, sa buhay po natin, pwede na tayong lumapit sa Panginoon directly. Kaya binasak niya yun. He was God's remedy for mankind's ruin. He was the provision of sanctification for the sins and the infirmities of the world. To do what He would have to die in place of all humanity. And then rise from the dead as the sign that He had overcome it all. Thus He entered the city to die. Then when He comes again, He will appear in glory as the truly triumphant and glorious King of Kings. Amen. Amen. Kaya kung talagang matindi natin naramdaman yung blessing na pagpasok ng Lord sa ating buhay, mas lalo po natin maintindihan at mafe-feel yung ginagawa po natin ito, inaalala po natin. No? Kaya nga mga kapatid, during underdog situation, God is our consolation. No? Sa panahon parang di na natin kaya, meron Diyos na nag-offer ng kanyang buhay sa atin para po ating kayanin. Kapag siya'y sumasa atin, we can do all things. Amen? In 1 John chapter 4, verse 4, you, dear children, are from God and have overcome them because the one, sabi diyan, because the one who is in you is greater than the one who is in the world. So yung nasa ating si Jesus ay mas higit pa sa anumang bagay na alok ng mundo. Wow! Amen! The one who is in you is greater than the one who is in the world. Kaya nga sabi ng Panginoon ilalaban ko kayo. God is fighting for us. Amen! In Luke chapter 19, verses 41 to 42, as He approached Jerusalem and saw the city, He wept over it and said, if you, even you,
had only known on this day what will bring you peace, but now it is hidden from. Okay. Ano ba? Ano yung di ba? Makita natin dito. Bakit siya lumuha? Bago siya pumasok, talagang nagkaroon siya ng time mag-pray sa Garden of Gethsemane, no? And nandun yung kanyang pagluha bago siya ipako sa krus. Why? Because alam niya yung possible future na pupuntahan po ng mga tao. Kaya nga sabi niya, Lord, kung pwede bang ilampas mo sa akin yung pagsubok na ito? Pero sabi niya, ngunit ang kalooban mo ang masunod. May mga bagay po sa buhay natin, mga kapatid, di ba? Na parang ang hirap mong i-give up, parang ang hirap mawala sa iyo kasi ang sakit. Pero, kung maliwanag sa atin ang plano ng Diyos, Lord, so be it. May your will be done. Because naniniwala tayo ng kalooban ng Lord ang higit na mabuting kalooban kaysa sa anumang kalooban na meron po tayo. And lastly, to give His plan and ways. Nakita niya, umiyak siya dahil ang mundo ay mapapahamak ang sangkatauhan. Kaya ito sa ngayon dumating para ibigay yung napakagandang plan ng Diyos sa ating buhay. To give His plan and ways. Parang sa ating buhay, nung tayo po ay wala sa Panginoon, ano po ang ating buhay? Walang direksyon, magulo ang buhay po natin, magulo ang utak natin, magulo ang emosyon natin, di ba? Ang bigat ng ating pakiramdam, puro na lang hirap, puro na lang sakit. Lord, ano ba to? Pinanganak yata ako sa sama ng loob. Ayan. Gusto ko na magpakamatay. Bakit ba ako sinila sa daigdig na ito? Yan ang mga nararamdaman natin noon. Pero salamat sa Panginoon, hindi niya inayaan na mawala po tayo. Inagapan niya na tayo po'y katagpuin nang sa ganon, maranasan po natin yung napagandang plano niya at paraan niya sa ating buhay. That's why we are here right now. Palakpakan po natin si Lord. You know, we are impatient people. We have to be patient with God. Let Him live from in front. Kaya lagi sinasabi, hayaan natin si Lord. Huwag kang magmadali. Let His will be done. Maging mapaghintay lang tayo. Alam kagaya po ito, kahapon, nung pinag-pray po namin ito, pinagpasalamat, nandun yung kanilang desire eh. Natatandaan ko noon na usap kaming mag-ama, talagang nandun na birthday niya, Daddy, parang gusto kong palitan yung keyboard na yon, sabi niya. Gusto ko uling magbigay ng parang kahit hulug-hulugan. Sabi ko, nak, be patient. I-open mo sa FG, baka mamaya, meron din naman may ganong heart. No, in-open na sa FG, ang dami din naman pero hindi pa rin enough. Sabi ko, sige, wait lang tayo. Kasi meron tayo mga mas dapat i-prioridad eh. So, okay. Sa pagiging patient nila, ano nangyari? Ang kapalit ng second hand, brand new. Diba? Ang kapalit ng second hand, kung nagmadali, second hand yan. Hindi nagmadali, brand new. So, salamat sa nag-sponsor. Itago natin sa pangalang Ninong. Salamat, Ninong. Yan. So, balang araw, i-reveal din natin siya. Sa ngayon kasi sabi niya, Pastor, hindi pa napapanahon. Uy, parang si Jesus lang. Hindi pa napapanahon. Sabi ko, sige, ako na bahala. Itatago muna kita sa pangalang Ninong. Yan. So, salamat, Ninong. Yan. Thank you, Ninong. Kung sino ka man, Ninong. Kasi natatakot siya pag ni-reveal niya, dumami, inaanak niya. Yan. Ito parang ito, no? Ang dami mong marinig sa paligid na So many times we get in a hurry and want to jump out in front of God. Yan, nagmamadali tayo. Kaya kita nyo, pag nagmamadali ka na, mali na pipili mo. Yung sinasabi mong, Lord, may chance po sa magbago. Nakalimutan mo, may chance ka rin naman niya saktan. Di ba? No, Lord, nakakita ako ng pusa ng potensya na magbabago siya. O, yan na naman, ikaw na naman, sasabihin ng Lord, yan na naman, anak.
Piling mo, ika-apat na persona ka. Tatlo lang ang persona. Father God, Father Lord Jesus, and Holy Spirit. Ikaw ika-apat, mababago mo siya. Opo, pastor. Opo, pastor. Oh, Lord, mababago ko po siya. O, apat na persona. Kasi nakita ko, laki ng potensyal. O, anak, sige. Potential ka. Malaki din ang potensyal. Sasaktan ka niyan. Madandulo, nangyari. Ang laki ng potensyal. Sinaktan ka. Kasi nagmadali ka. Sabi ni Lord, kung inintay mo ako, nabigay ko sa iyo yung perfect na tao. When we get out in front of God, we get ourselves in trouble. Kaya wag po tayo magmadali. Yung hiningi po natin, be patient. Notice that Jesus stays out in front of His disciple to lead as a shepherd. Magpa-shepherd po tayo. Magpalid po tayo. Ito, parang ganito, ang dami pong marinig sa paligid na reklamo. Pero pag tinanong mo kung may solusyon ka baka mo, ang sasagot sa iyo, tanong mo sa gobyerno, sagutin yan ng Pangulo. Yan. Ang sagot natin, reklamo, tapos ang may solusyon, Pangulo. Diba? Hindi. So, in Romans chapter 8, verse 28, trust that God is working everything in your life for your good. Come on. Trust that God is working everything in your life for your good. Sabi mo nga sa katabi mo, trust that God is working everything in your life for your good. Paano mangyayari yan? Open the door to let Jesus come in and take over. Open your door to experience His authority and power. Open the door for His plan and ways. Hindi paraan natin, hindi way natin. Let God's way be with us. Kaya sa ating pong pag-celebrate ng Holy Week, samantalahin natin mag-evaluate, samantalahin po natin tinan ang ating mga sarili at tinan po natin sa harap ng Lord, ano na ba tayo? And bukas natin ang pintuan ng ating puso para yung pintuan, yung daan katotohanan ng buhay ay maranasan natin sa ating buhay. Hosanna! And of course, Hallelujah! Come on! Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Yeah, you are good.
po, bago tayo mag-close sa prayer, nais ko lang po ihabol po. Let's welcome ang kaibigan po ni Abigail and Jonas. Let's welcome Cyriel Agust. Yan. Abutin. Yan. Welcome. And friend po ni Josh, Emmanuel. Ayan. Yan po. Yan. And, sorry. Abby. Ayan. Wow. Welcome, welcome. Sige po. Somebody pray for our mga VIPs. Come on. Yes, hallelujah. Amen. Sa ating mga VIPs, kayo po ang aming VIPs. Blessing po kayo sa amin. And hopefully, maging blessing din po kami sa inyo. Sige po, ibalik natin ang kawalitan sa Panginoon. Let's sing to God be the glory. Kayong sumunod kay Pastora. Kasama po ng mga nag-invite. Come on. Be the glory to God. Be the glory for the things For the last time. Come on. To God be the He glory. has done. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has Taas done. ng ating mga kamay natin. Kasama ng ating mga hawak na dahon. Now receive the blessing from the Lord. Now the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance on you and your families and grant to you and yours His wonderful shalom, peace, and well-being and wholeness. In Jesus' name, and all the people said, Amen. Amen. Hallelujah! To God be the glory. God bless you.